Good day guys! Jay Aguilar Vlogs again. So today, i-compare natin ang Tecno Pova 5 Pro at 6 Pro 5G. Ano nga ba ang pagkakaiba nila? Kailangan nyo ba talaga mag-upgrade into 6 Pro? Alamin natin ang performance ng bawat phones. Kaka-release nga lang ng Tecno Pova 6 Pro 5G, no? Pero may pinagkaiba nga ba sila ng predecessor nitong Tecno Pova 5 Pro? Tara, alamin na natin. Pero bago tayo mag-umpisa, mag-subscribe muna kayo sa channel ko at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga ganitong klaseng content. Let's go! Now let's start with the box. So as we can see, yung box ni Tecno 5 Pro 5G is pa-triangle. While dito naman kay Tecno Pova 6 Pro is ginawa na ulit nilang rectangle. Ayan. Now let's go on to the boot test. So sino bang mauuna sa kanila? So ito si 5 Pro, ito naman si 6 Pro. 1, 2, 3. Okay. Same lang naman na nagbukas sila. Okay. So mas maganda talaga yung brightness ni Tecno Pova 6, no. Same lang. Magkaiba lang ng logo. Ayan, may animation eh. Ayun, nauna si 5 Pro ah. Ayan, mas nauna si 5 Pro. 5 Pro nanalo dito sa test na to. Multitasking test tayo. So we'll see in this test kung sinong unang magbubukas sa mga apps na bubuksan natin. Let's take a look with the design, build, and screen size. So pares lang naman silang 6.78 inch. Mas mahaba pala si 5 Pro. So dito naman, mas makapal si 5 Pro. Mas ngumipis si 6 Pro dito. Ayan. So dito naman, mas manipis talaga si 6 Pro. Ayan. As you can see sa screen, yung fingerprint is naka-place kay 5 Pro dito sa power switch. While dito naman kay 6 Pro, dito sa screen na mismo. Ito. Tapos naman dito sa likod guys, ang laki talaga ng pinagkaiba, no? Sa camera, naging 3 na. While kay 5 Pro, 2 lang talaga. And yung ilaw, yung backlight niya guys, so I'll show you, halos yung buong back ng 5 Pro yung nasa sakop. While dito naman sa 6 Pro, yung sa camera side lang talaga. Ayan siya. Pati sa camera na nagkakaroon na rin ng light. Ayan. While dito kay 5 Pro, dito sa may gitnang side, meron. And dito sa may malapit sa camera frame, mas okay dito talaga kay 5 Pro kasi may iba't ibang kulay siya. Pagka siya, may RGB effect siya. Ayan, iba-iba yung kulay. While dito kay 6 Pro naman guys, white lang talaga. Walang ibang kulay, just white. So tingnan naman natin guys yung RAM nila. So yan, Memfusion. So hanggang 8GB RAM lang si 5 Pro, while si 6 Pro is hanggang 12GB. And pwede natin siyang i-extend by activating this Memfusion. Ayan. And magsiselect tayo dyan, 16GB kay 5 Pro, 24GB total RAM kay 6 Pro. So i-activate natin guys na. 12 plus 12 na si 6 Pro, and 8 plus 8, 16GB RAM naman kay 5 Pro. Ngayon naman guys, magre-refresh rate test tayo. So ayan, hanggang 60, 90, 120Hz siya. So unahin natin siya sa 60Hz. Ayan, tapos para mas mabilis si 6 Pro, diba? Mas mabilis si 6 Pro. 90 natin. Mas mabilis siya.
Okay, tapos i-120 na natin. Kali talaga eh. Now, mag-compare tayo guys ng UI. So, since Android 13 si 5 Pro, mag-iiba talaga yung UI niya with Android 14 6 Pro. So, as you can see guys, dito pa lang sa time, magkaiba na yung font, mas aesthetic. Big difference talaga ang UI nila. Magkakaiba yung logo ng mga icons dito. Sa camera, as you can see, magkaiba talaga. Ayan. Messages and yung phone. Magkakaiba yung logo. Dito naman tayo sa control center. So you can see, no, wala naman pinagkaiba, no. Same lang yung control center. Pero dito may IR control, remote control kasi or may infrared technology si 6 Pro. Pwede mong gawing remote control yung phone mo using the IR or infrared technology na built-in kay 6 Pro. While dito wala naman kasi siyang IR remote control feature si 5 Pro. Kaya nakapag-setup na ako dyan ng setup box ko, yung Skyward ko. Ginagawa ko siyang remote control. Ayan. Ay, okay. Patay natin. Okay, naging red na siya ulit. Pag red, patay. Pag green, bukas na. Yon, mas maganda yung design talaga ng UI ni 6 Pro. So mag-audio test tayo. Hindi ko naman sila pagsasabayin, no? Tingnan natin guys kung sino pinakamaganda. Kayo na mag-judge. 5 Pro. 6 Pro. Six Pro. 5 Pro. So, yun. Siyempre, mag-video test tayo. Try tayo mag-play ng 4K video. So, ayan. Advanced. Okay, hanggang 1440p lang. Ayan. 1440p. So you can see, tingnan natin sino mas detailed yung pic quality nila. Ayan. Personally, mas gusto ko yung quality ni 6 Pro. Talagang detailed yung nakukuha sa video niya. Ayan, napaka-detalyado ng ng quality niya. Medyo wala namang pinagkaiba halos sa quality nila. More detailed lang talaga si 6 Pro. Ayan, mas detalyado lang. Ayan. Now let's test naman gaano kabilis mag-unlock si 6 Pro and 5 Pro. Unahin natin guys yung fingerprint. Let's go. Mas nauna si 5 Pro, no? Ulit. Okay, 5 Pro talaga nauna dito sa test na to. Sa Face ID naman, tingnan natin. Yan, i-compare naman natin guys yung battery and charging niya. So ayun, si Tecnofova 5 meron siyang 5000 mAh battery, while si Tecnofova 6 Pro ay merong 6000 mAh high density battery. So ito si Tecnofova 5 Pro meron siyang 68 watts na fast charge capability. Si Tecnofova 6 Pro naman is meron siyang 70 watts naman. Pero sa fast charge test, mas mauunang mag 50% si Tecnofova 5 Pro in just 15 minutes. While si 6 Pro mag 50% in 20 minutes. Pero parehas lang naman sila mag full charge in 50 minutes. So yung feature na wala si 5 Pro is meron ng battery health dito sa 6 Pro. So you can see 100% pa. Parang sa iPhone may battery health din. So dito wala. Hindi mo makikita yung battery health. And mamaya makikita nyo sa gaming guys kung gaano kakunat si 6 Pro when it comes to gaming. Benchmark test. So sino kaya mananalo dito?
Okay, sa camera tingnan natin guys. So as you can see, yan 50 megapixels lang si 5 Pro. 6 Pro naman is 108 megapixels yan. Sa video qualities, ayan 2K 30 fps ang pinakamataas. Same lang naman sila. Sa selfie cam naman, pinakamataas din dyan is 2K 30 fps. Kay 6 Pro may dual camera siya guys, or dual video. Makukuha mo yung front and yung back camera view. Ayan. While dito kay 5 Pro wala siyang dual video feature. So ito yung mga sample shots na nakuha natin. Now sa gaming naman tayo. Unahin natin sa Tecnopova 5 Pro. Okay naman siya sa umpisa. Playable pero ramdam ko yung drop talaga sa max setting after mag 5 minutes yung game. Kaya binabaan ko pa yung graphics sa high at naging goods naman siya kalaunan. Yung natira sa battery after 16 minutes of playing is 97%. Dito naman kay Tecnopova 6 Pro, sobrang smooth talaga niya laruin, wala ako naging problema. Tuloy-tuloy lang, sobrang playable, walang drop. Di ko kinailangan palitan yung setting kasi wala talaga naging problema. So talagang walang naging problema, no? Yung natira sa battery after 16 minutes of playing is 98%. So, sa battery, mas tumagal ng 1% si Tecnopova 6 Pro sa ML. Dito naman sa LoL Wild Rift, both playable, wala din naging problema. Si 6 Pro hanggang 60 FPS lang kahit set sa 120 FPS. Si 5 Pro naman hanggang 120 FPS pero after some time bumababa din yung FPS pero stable naman at 60 FPS. Dito ako nagulat. Wala man lang nabawas sa battery kay 6 Pro kahit 18 minutes nilaro 100% pa rin. Pero kay 5 Pro nabawasan 6% sa 21 minutes na playing. Dito naman tayo sa Genshin Impact. Medyo puzzled ako kasi si 6 Pro, ang playable lang talagang setting ay lowest lang. Pero si 5 Pro hanggang highest kayang-kaya. Kahit naka-extreme pa, yung motion blur playable pa rin. Matagal talaga malobat si 6 Pro. 27 minutes, 6% lang nabawas. 5 Pro naman, 7% nabawas at 22 minutes. Sa gaming, ang masasabi ko lang, both phones are good in terms of playability. Si 6 Pro can be a bit droppy rin sa ibang laro, and 5 Pro can be the other way around. Pero overall, okay naman both eh. Sa battery lang si 6 Pro angat, kasi matagal talaga malobat while playing games. Now let's go with the price guys. As you can see, ang laki talaga ng price difference nila. Dahil nga naman kaka-release lang ni Tecnopova 6 Pro. So nagkakalaga yan ng 12,099 pesos yung SRP niya. Pero pag may voucher kayo, dahil nga sale naman ngayon, so 11,099 na lang yan. So nagkakalis kayo ng 1,000 pesos dyan. So dito naman sa Tecnopova 5 Pro, so nagkakalaga yan ng 8,709 pesos. Voucher niyan is ganun din. Makakalis ulit kayo, 7,709 na lang yan. In conclusion guys, should you upgrade into the latest Tecnopova, which is the Pova 6 Pro 5G? Well, personally, 6 Pro ay medyo pricey talaga pero yung performance, hindi naman halos nagkakalayo sa 5 Pro. May mga games na goods si 6 Pro na pangit laruin sa 5 Pro. Pero may games din naman na goods kay 5 Pro. Pero pangit din laruin kay 6 Pro.
With that price point, I think di siya ganun ka-worth it. May mga phones na mas okay pa ang specs with that price. However, may mga features naman na talagang na-improve or nadagdag na wala sa 5 Pro. If sa design naman, ang pagbabasehan mo, mas cool tignan ang 6 Pro, lakas maka-gamer phone. And at the end of the day, kayo naman, makakapag-decide kung ano bibilhin nyo. I hope nakatulong tong comparison video na to to help you decide which one to choose. Yun lang. Thank you guys for watching. Dito na tayo nagtatapos muna. Please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa latest videos ko. Bye guys!